Nagsimula ang pelikula sa isang syudad sa Afghanistan kung saan magulo ang sitwasyon dahil sa nagaganap na digmaan. Isang magandang babae na nagngangalang Farah ang inaalagaan ng asawa niyang kometos dahil sa tama ng bala sa leeg. Sa kabila ng kaguluhang nagaganap sa paligid, hindi niya iniwan ang asawa bagkus ay inaasikaso niya ito. Kumikapit lang siya sa rosaryo at kay Allah para sa paggaling ng kanyang asawa at kaligtasan nila. Di man makakilos, alam ni Farah na naririnig siya ng kanyang asawa kapag kinakausap niya ito. Naalala niya ang sabi ng doktor na sa loob ng 2 linggo ay makakapagsalita ang kanyang asawa, ngunit lumipas na ang 16 na araw ay wala pa rin siyang pagbabagong nakikita sa kalagayan nito. Ilang saglit pa ay tinawag siya ng 2 niyang anak na nagugutom. Paglabas nila ng bahay ay sinalubong sila ng isang pagsabog. Halos sanay na ang lahat sa kanila sa nangyayaring putukan at pagsabog sa paligid. Dumiretso sila sa pharmacy upang mangutang ng gamot, ngunit tumanggi ang tindero, kaya pagbalik sa bahay ay nilagyan niya na lang ng asukal, asin at tubig ang dextrose ng asawa upang maibsan ang gutom nito. Paralisado man ang asawa, nagpapaalam siya rito bago umalis. Nagpunta siya sa tiyahin na nag-iisang kamag-anak niya sa syudad upang manghingi ng pera, ngunit lumipat na raw ito. Pagbalik ng bahay ay hindi niya malaman ang kanyang gagawin at kung saan siya kukuha ng pera upang mabuhay sila. Nakikiusap siya sa asawa na magpagaling na. Sinabi niya sa asawa na iniwan na sila ng mga kapatid niyang lalaki at nanay niya nang hindi nagpapaalam dahil sa kaguluhang nangyayari. Wala silang pakialam sa mga anak niya at sa kanya na kometos. Nasasaktan siya sa mga nangyayari dahil nabaril ang asawa niya sa leeg ng kasamahan na ininsulto ang ina niya. Bukod pa rito ay matagal na lumaban ang asawa niya sa digmaan tapos ay makokometos lang dahil sa kasamahan na natalo niya sa labanan at binaunan siya ng bala. Napagtanto niya na ang Diyos na lang ang mahihingan niya ng tulong. Hindi niya lubos maisip ang mangyayari sa kanilang mag-iina kapag namatay ang asawa niya. Magtatakip silim na, tinawag siya ng anak na natatakot sa dilim. Wala pa rin silang kuryente kaya nagsindi siya ng lampara. Walang kamuang-muang ang mga bata sa mga nangyayari. Binalikan niya ang asawa upang hilamusan. Kinabukasan, pumasyal ang Maula upang ipagdasal ang asawa niya, ngunit hindi ito pinapasok ni Farah sa pagsasabing marumi siya sa mga oras na iyon dahil nireregla siya. Nagpayo ang Maula na ipagdasal niya ang asawa at nangakong babalik siya makalipas ng ilang araw. Pagbalik sa loob ng bahay, tinignan niya ang sugat ng asawa at napansin niyang hindi pa ito naghihilom. Nang malaman niyang walang pakiramdam ang asawa, nabanggit niya na sugatan ang asawa pero siya ang nagdurusa. Makalipas ng ilang minuto, narinig niya ang anunsyo na lulusubin sila ng kalaban, kaya kailangan nilang pumunta sa moske upang kuhanin ang mga sandata para madepensahan nila ang bayan at kanilang sarili. Maya-maya lang ay narinig at naramdaman nila ang malakas na pagsabog, kaya agad niyang dinala ang mga bata sa basement kasabay ang ilang kapitbahay. Isang babae ang iniwan ang kapatid niyang nasa wheelchair sa labas. Habang nakakubli ay nakikinig sila ng balita sa radyo. Nang humupa ang pagsabog, agad na pinuntahan ni Farah ang asawa upang alamin kung buhay pa ito. Habang inaasikaso ang asawa, nakita niya ang mga armadong rebelde sa labas ng bintana. Nakarinig muli siya ng sunod-sunod na pagsabog, kaya nagmadali siyang bumalik sa taguan nila. Makalipas ng ilang oras, muli siyang lumabas ng bahay upang alamin ang lagay ng asawa. Nilinis niya ang kalat dulot ng pagsabog tapos ay binalikan niya ang mga anak sa basement. Samantala, pinasok na ng mga rebeldeng sundalo ang bahay nila. Napansin nila ang asawa niyang nakahiga at hindi gumagalaw. Ninakaw nila ang singsing at relo nito. Nang makita ng isang rebelde ang Quran sa tabi ng kamatos na lalaki, hindi niya ito pinatay sa isip na parehas sila ng paniniwala. Nang wala na ang mga rebelde, muli silang lumabas ng basement. Napagtanto ni Farah na ninakawan sila ng mga sundalo. Hindi pa ito ang malalang nangyari dahil nang lumabas siya ng bahay, nakita niyang pinatay at baniti ng mga kapitbahay niyang lalaki. Di rin nakaligtas sa mga rebelde ang dalagang babae, kaya nabaliw ang ina nito. Halos mabaliw si Farah sa nasaksihan. Agad siyang nag-alsa balutan upang dalhin ang mga anak sa kanyang tiyahin na nakatira sa hilagang parte ng syudad. Nagkwento ang tiyahin na may asawa siya noon. Ngunit nang malaman ng asawa na baag siya, tinuring siya nitong walang silbi, kaya ipinadala siya ng asawa sa mga biyenan niya upang gawin alipin. Nang malaman ng biyenan niyang lalaki na baag siya, ginalaw siya nito gabi-gabi. Isang araw ay hindi niya nakayanan ang kahayupan nito, kaya pinalakol niya ito sa ulo. Nagawa niyang makatakas at maglaho sa mga nananamantala sa kanya hanggang sa makapagtrabaho siya bilang prosti. Iniwan ni Farah ang mga bata sa tiyahin niya. Binigyan siya nito ng pera tapos ay binalikan ang kamatos na asawa. Nagsabi siya ng saloobin sa asawa na hindi sila sinama ng pamilya niya sa paglisan dahil buhay pa siya. Kung namatay siya, aasawahin ng kapatid niya si Farah. Sinabi niya rin na matagal nang may pagnanasa ang mga kapatid ng asawa niya sa kanya dahil madalas ay namboboso ang mga ito sa tuwing maliligo siya. Inamin niya na sa loob ng 10 taon ay hindi siya naging masaya bilang asawa niya dahil nagsama lang sila ng 2 hanggang 3 taon. Noong 17 years old siya, pinakasalan niya ang larawan at punyal ng asawa dahil nasa digmaan ito.
Upang manatiling birhen hanggang sa dumating ang asawa niya, binantayan siya ng kanyang biyenan na babae. Hanggang sa pagtulog ay katabi niya ito. Nagkwento rin siya tungkol sa ama niyang lulong sa sabong. Sa tuwing matatalo ito ay binabaling niya ang galit sa mga anak. Mas mahal ng ama niya ang mga alagang pugo kaysa sa kanila. Nang magkautang sa sugal ang ama niya, ipinambayad nito ang anak na babae edad 12 sa 40 anyos na lalaki. Sa takot niyang ipambayad din siya ng ama, pinakain niya sa pusa ang alaga nitong panabong. Ilang saglit pa ay napagtanto niya na hindi niya dapat kinikwento ang lahat ng nangyari sa buhay niya sa asawang Kamatos. Sinisi niya ang sitwasyon ng asawa kung bakit siya napipilitang magsalita sa harapan nito. Sa galit ay tinanggal niya ang dextrose ng asawa tapos ay binalikan ang tiyahin sa hotel. Inamin niya sa tiyahin na hindi niya mapigilan magsalita sa harapan ng asawa simula nang makamatos ito. Ikinwento ng tiyahin ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa patience stone. Pwede mong sabihin sa mahiwagang bato ang lahat ng sikreto, paghihirap at hinaing mo sa buhay at makikinig ito sa'yo. Sa sitwasyon ni Farah lumalabas na ang paralisadong asawa niya ay parang patience stone na makikinig sa lahat ng sikreto at hinaing niya sa buhay. Darating ang araw na mawawasak ang bato at ang lahat ng pasakit mo ay mawawala. Napagtanto ni Farah na ang dahilan kung bakit buhay pa ang asawa niya ay upang may makinig sa kanyang hinaing at ito ang mag-aalis ng lahat ng pasakit niya sa buhay. Binalikan niya ang asawa upang asikasuhin dahil ito ang papawi sa kanyang mga hinaing. Hinalikan niya ito sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taong mag-asawa sila. Naalala niya ang unang gabi na nagsiping silang mag-asawa. Makalipas ng ilang buwan ay hindi siya nabuntis kaya inisip ng kanyang biyenan na baog siya. Simula noon ay hindi maganda ang trato ng biyenan sa kanya. Ayaw niyang iwanan siya ng asawa kaya napilitan siyang gumawa ng masama na hindi niya pwedeng sabihin. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Nang silipin niya ito, nakita niyang nililibing ng kapitbahay ang namatay nilang mga kamag-anak. Pumasyal muli ang Mala upang balaan sila na may mga pagsabog na magaganap sa gabi kaya iniwanan niya ang asawa. Gayunpaman, bumalik siya dahil nagkalat na ang mga rebelde sa dadaanan niya at nagbahay-bahay ang mga ito. Ayaw niyang mapatay ang asawa ng mga rebelde kaya itinago niya ito sa isang maliit na silid na tinakpan niya ng kurtina at mga unan. Makalipas ang ilang minuto, isang commander ang bumulaga sa pinto ng kanyang bahay. Kasama nito ang rebeldeng utal magsalita. Upang maniwala ang commander sa pag-iisa niya, sinabi niyang binibente niya ang katawan niya para sa mga anak niya. Itinuturing ito ng isang Muslim na mababa at kasuklam-suklam kaya hindi siya nito ginalaw. Nainsulto ang commander kaya dinuraan siya sa mukha nito. Hindi niya alam na may hawak siyang punyal sakaling galawin siya ng commander. Kinagabihan, tinabihan niya sa pagtulog ang asawa at nangakong sasabihin niya ang kanyang mga sikreto kinabukasan. Kinaumagahan, narinig niyang may dumating kaya itinago niyang muli ang asawa. Lumalabas na bumalik ang rebeldeng utal magsalita upang bilhin ang inaalok niyang bibingka. Sinabi ni Farah na hindi siya nagbebenta ng bibingka ngunit itinuloy pa rin ng sundalo ang balak at inihagis ang pera bago siya dapaan. Nalaman niyang binata ang rebelde at wala pang karanasan sa babae. Iniyak niya na lang ang paggalaw sa kanya at nilinis ang dumi ng kanyang katawan. Kinabukasan ng umaga, binili niya ng pagkain at gamot ang ibinigay na pera ng sundalo. Pagdating sa bahay ay kinabit niya ang swero ng asawa bago nilaban ang maruruming kumot. Ilang saglit pa ay muling bumisita ang binatang sundalo dala ang mas malaking pera. Di na siya nagdalawang isip at pinagbigyan ang binata. Matapos makaraos, inwento niya sa asawa ang ginawa nila ng binata. Natutuwa siya sa binata dahil walang karanasan ito at siya pa ang nagturo kung ano ang gagawin. Ilang saglit pa ay napagtanto niya na hindi niya dapat kinikwento ang ganoong pangyayari sa kanyang asawa. Kung hindi paralisado ang asawa ay malamang napatay na siya nito. Agad niyang hinanap ang Quran at humingi ng kapatawaran sa asawa. Sumunod na araw, napansin niyang may nag-ayos ng kanyang tarangkahan. Ang binatang sundalo ang nag-ayos nito at gusto siya nitong makita. Sinabi niyang hindi siya pwede ngunit nagpumilit ang binata at nagsabing gusto siyang makausap kahit sandali. Nalaman ni Farah na ang binatang sundalo ay ulila at madalas ay minamaltrato ito ng kanyang commander sa pamamagitan ng pagpaso ng sigarilyo sa katawan nito. Naawa siya sa binata kaya niyakap niya ito. Naiintindihan niya na pinilit lang itong maging sundalo. Habang naglalakad, narinig sa anunsyo ang kwento kung papaano nagiging propeta ang isang tao. Tinanong niya ang tiyahin tungkol dito na nagsabing walang ipinanganak na propeta at sila ay may mga pagkukulang din. Pagbalik niya sa bahay, natagpuan niya ang prutas at kwintas na ibinigay ng binata na napamahal sa kanya. Sa kanya lang siya nakaramdam ng tunay na pagtrato sa isang babae at masaya siyang kasama ito. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang lambingin ang asawa. Ngunit sa isang punto ay napagtanto niya na nababastusan siya sa kinikilos niya. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Nagdesisyon siyang sabihin ang kanyang matagal nang tinatagong sikreto sa asawa. Inamin niya sa asawa na ang 2 anak nilang babae ay anak niya sa ibang lalaki. Pinagbintangan siya ng biyenan na baog siya at hindi ang asawa niyang lalaki.
Sa takot na mawalay ang asawa niya sa kanya dahil hindi sila magkaanak, humingi siya ng tulong sa tiyahin. Kasabuat ang tiyahin, nagsabi ito na may kilala siyang healer na naghihimala. Ang healer ay ang bugaw ng kanyang tiyahin. Binayaran ng biyenan niya ang healer upang magmilagro ito. Ang milagrong sinasabi na hindi nila alam ay ang pakikipagtalik niya sa lalaking nakapiring sa isang madilim na silid. Ito ang dahilan kung bakit siya nabuntis na ikinatuwa ng biyenan niya at pinuri ang healer. Nang sabihin niya na di niya alam kung parehas na lalaki ang gumalaw sa kanya sa pangalawang anak niya, biglang natauhan ang asawa niya at sinubukan siyang sakalin nito. Nang makapan niya ang punyal sa higaan, tinarak niya ito sa tiyan ng asawa. Nasabi niyang naging propeta siya na nakagawa ng isang himala. Maya-maya lang ay dumating ang binatang sundalo kaya nasaksihan nito ang pagpatay ni Ferris sa kanyang asawa. Can anybody out there hear me? Hear me?